Sabi niya na swerte lang iyon. Tiningnan siya ng lalaki ng nagulat at muling nagtanong. Tumingin ng diretso ang bida at naisip na kailangan niyang ipakita ang kanyang lakas kahit papaano, kaya kailangan niyang patahimikin ang buong usapin tungkol sa martial arts. Iwinagayway ng kamay ang pinuno ng clan at sinabi na sapat na ang pag-iwas. Napahajijek ang bida, nakabuka ang mga mata. Nagpakita ang tanawin ng gusali. Tumingin si Harry sa gilid at iniisip kung ano ang iniisip niya. Kung sinabi niya na swerte lang iyon, hindi ba lohikal na itanong kung ano iyon? Nakaupo ng tahimik si Jack sa mesa. Tumingin siya sa gilid at nagtanong kung ano ang iniisip niya. Tumingin ng diretsyo si Bill at sinabi na kung tungkol sa swerte ang pinag-uusapan, hawak ang isang tasa sa kamay. Sinabi ng pinuno ng clan na oo, ganoon nga ang iniisip niya. Ikinunot ang kamao at idinagdag na ito ang sigurado. Lumitaw ang basag na tasa. Narinig na tungkol sa swerte, ito talaga iyon. Oo, hindi pwedeng iba pa. Tumingin kay Bill, sinabi ng pinuno na hindi niya akalain na iiwan ng kanyang manugang ang ganoong pamana. Pero nakakabilib na sa loob ng hindi hihigit sa 3 buwan ng pagsasanay, natalo na ng batang ito si Larry. Nakangisi, sinabi ng pinuno, paano kung mula simula pa lang ay sinanay siya? Naitanong ng kapatid niya kung ganoon nga ba, ibig sabihin lahat ng sinabi sa kanila ay kasinungalingan. Pumikit si Jack at sinabi na walang paraan para malaman iyon ng tiyak, hindi nila sinubaybayan ang bawat galaw niya. Nagulat siya nang marinig na tinulungan si Harry ng isang tao mula sa pamilya ng kanyang ina. Nagkunot ng noo ang lalaki ng galit at sumigaw sa kanya na tigilan na ang kalokohan. Nasunog ang gusali. Narinig na wala nang natira doon. Siguro may isang tao na nakaligtas. Kung ganoon nga, personal sana nilang kinuha ang bata para sa kanila. Tumingin si Jack pababa at nagtanong kung hindi ba nila alam ang tungkol sa kanyang pagkakaroon, at kung alam nila, bakit nila ito pinabayaan hanggang ngayon. Sumagot si Bill na hindi niya alam. Marahil ay ayaw lang ni Harry ng anumang koneksyon doon. Tumingin ng diretsyo ang lalaki at sumagot, sige, tapos na iyon sa nakaraan, dapat maging mas maingat siya. Hayaan siyang humikayat ng karagdagang mga puwersa ang ipapadala para bantayan ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Bumaba ang ulo ni Bill at sinabi na gagawin ito. Biglang nawala siya habang nakakunot ang noo. Inisip ng pinuno ng pamilya na kahit paano tingnan, hindi mukhang tumanggap ng tulong mula sa labas ang batang ito. Binabantayan nila siya at sigurado na walang makakontak sa kanya. Tumingin siya sa unahan at idinagdag na si Harry ay naging mas malakas nang walang tulong ng iba. Talagang may epekto ang dugo. Lumitaw si Training Dumbas na nakatayo sa harap nila. Inisip ng bida na kailangan niyang maging mas malakas sa lugar na ito. Lahat ay tungkol sa lakas. Inikat niya ang kanyang espada at idinagdag na hindi pa siya sapat na malakas para makaligtas dito. Nagsimula ang bida na umatake. Pinuputol niya ang mga kahoy na haligi. Nakangiti, naisip ni Harry na sa wakas ay nagawa niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng walang kamalian. Hawak ang espada sa kanyang mga kamay, naisip ng bayani na mas maganda pa nga na ito ay nasa innate kai at hindi nakuha lang. Kung ikukumpara, ang innate kai ay maaaring magpakita ng doble ng epekto ng parehong dami ng acquired. Tumingin siya pababa at idinagdag na pero hindi niya magamit ng maayos ang mga kapangyarihang ito. Mayroon siyang mga lumang alaala pero habang papalapit siya sa taas, mas sistematiko at advanced na martial arts ang kailangan niya. Nakatayo ng nakapilmi, kinausap ng bida ang babae at siya ay sumagot. Tumingin siya pataas at sinabi na gusto niyang pumasok sa martial arts library. Lumabas ang asul na kidlat. Narinig na ang kahilingan ng user ay nakumpirma. Nagbukas ang pasukan ng library. Isang napakalaking library ang lumitaw. Ngumiti si Luis at sinabi na welcome siya sa library.
Tumingin si Harry sa kanya nang nagulat at nagtanong kung pwede niyang gamitin ang search function, na nilinaw niya na oo, ano ang gusto niyang hanapin. Idinagdag niya nang nakabuka ang mga mata na ito ay isang martial art na tulad ng shamanic ritual ng rain attack na pinagsama ang dalawang martial arts. Nakatayo sa harap ng babae, naisip ng bayani na hindi niya kayang pag-aralan ang lahat ng nilalaman ng library. Kaya mas mabuting gawin ang isang bagay na epektibo ng husto. Kaagad na lumabas ang isang notification na natapos na ang paghahanap. Walang martial arts na tumugma sa query. Ibaba ang mga kamay, sinabi ng bida, sige, sigurado siya na meron yon. Sagot ng babae, kahit na ito ay isang martial arts library, hindi ibig sabihin na lahat ng martial arts ay nakolekta dito. Ngumisi siya at idinagdag na ang library ay muling nabuhay matapos ang 100 taon, kaya hindi alam kung ano ang mga martial arts na nalikha o nabago sa panahong iyon. Inilagay ni Harry ang kamay sa mukha at inisip ang kakulangan ng martial arts sa nakaraang 100 taon, pero sa alam niya, matagal nang meron ang rain attack ritual bago pa iyon. Ngumisi siya nang marinig na kailangan niya pala ang martial arts sa library, kaya nagtanong uli. Napakalaki ng mata ng bayani nang marinig na hindi niya ito magagamit, at nagtanong, ano? Bakit? Itinaas ni Luis ang daliri at sinabi na dahil nasa unang palapag lang sila ng library, at ang kailangan niya ay nakaimbak sa 3 palapag. Itinaas ng bida ang ulo at nagulat. Lumabas ang liwanag sa paligid ng lalaki, at narinig na ang mga user na may kontrata sa library ay nahahati sa 5 klase, mula sa 1 bituin sa simula hanggang sa 5 bituin, kung saan ang bilang ng mga bituin ay ang bilang ng mga palapag na naa-access niya. Ngumiti si Harry at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Isa na siyang may 1 bituin. Pumikit si Luis at sinagot na hindi siya dapat mag-alala. Sa katunayan, siya ay bagong martial arts user lang, at mga 30% ng nilalaman ng library ay nasa unang palapag. Itinaas ng bayani ang ulo at nagtanong, kaya lahat ng ito ay 30% lang, ibig sabihin walang hanggan ang kaalamang magbubukas sa akin. Tumingin ng diretso ang babae at sinabi na si Harry ay isang taong may malalaking ambisyon at magandang kinabukasan. Ngumiti, sinabi ng bida na gagawin niya siyang dakila. Nakatayo sa harap niya, idinagdag niya na gagawa siya ng isa pang kahilingan bago matapos ang oras, nagtatanong kung ano ang dapat gawin upang itaas ang kanyang level. Tumingin sa kanya si Luis at sinagot na simple lang ito. Dapat siyang mag-ambag sa library, upang. Na muling tinanong niya. Lumitaw ang library at narinig na ang pagre-rehistro ng bagong martial art o tulad ng huling pagkakataon na gumawa ng unang entry tungkol sa isang bagay ay isang natural na nangyayari kapag siya ay isang user ng library. Tumaas ang level niya sa 2 bituin at sinabi na kapag nakapag-ambag siya ng sapat, magagawa niyang tawagin ang manager ng susunod na palapag at sa pagpasa sa pagsusulit, makakakuha siya ng bituin at itataas ang kanyang level. Nilingon ni Harry ng malaki ang mga mata at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng pagsusulit. Ngumiti si Luis at sinabi na halimbawa, ganito iyon. Biglaang bumagsak ang bayani sa sahig. Tumingin siya sa paligid at nagtanong kung nasaan siya, na sinagot ng babae na dito gaganapin ang pagsusulit, nakatayo nang hindi gumagalaw ang babae. Narinig na ang pagsusulit mismo ay ang batang ito. Tumingin siya ng diretsyo sa harap. Sinabi na sa pagtalo sa kanya, magiging user siya, na may 2 bituin. Tumingin ang bida sa babae at sinabi na siya ay 30 taong gulang at kailangan niyang lumaban sa isang batang ganito. Mukha itong 5 taong gulang, hindi nahihigit pa. Ngumiti si Luis at sinagot na kung isa sa alang-alang ang katawan niya na 12 taon ang edad, nakakatawa iyon. Tinanong niya kung gusto niyang subukan ngayon. Kapag nanalo siya, agad siyang ipo-promote. Inunat ng bida ang mga braso at sinagot na maganda, sisimulan na nila siguro, wala nang iba pa.
Nilingan siya ng malaki ang mga mata at idinagdag na hindi siya nagsabi pa. Biglang tinamaan siya ng bata ng suntok mula sa Heavenly Spirit. Napangisi si Harry at umalinggaso. Lumipad siya sa gilid. Lumipad ang bayani papunta sa hagdan. Kinagat ang kanyang mga ngipin at naisip, grabe, sino ba talaga siya? Tama ang dating niya. Sakit na sakit hanggang halos mamatay ka. Malaki ang mga mata ng bida at idinagdag na nawala siya. Pumikit si Louis at sinabi na ang lugar na ito ay bahagi rin ng library. Lahat maliban sa inuupahan niya ay ilusyon lamang. Sagot ni Harry na lahat ng kanyang naranasan ay ilusyon. Lalong napapagod siya. Lumakad ang bata papunta sa harap. Tiningnan siya ng bayani nang may pagkagulat nang marinig ang kanyang pangalan. Naupo sa sahig, narinig niya na patuloy pa rin ang pagsusulit. Tumingin ng diretsyo si Louis at sinabi na siya. Hindi siya maaaring masaktan o mamatay dito. Kumislap ang mga mata ng babae, narinig na ang batang ito ay umatake na may malinaw na intensyon na patayin siya. Nakakunot noo, tinanong ng pangunahing tauhan kung sobra na ba ito. Ngumiti ang babae at sinabi na sa tingin niya ay sobra ito. Itinuro niya ang pasulong, sigaw ni Harry na oo, ito ay ganap na kalokohan. Saan niya pa nakuha ang 15 taong gulang? Pumikit si Louis at sinabi na, well, oo nga pala, siya ay 7 taong gulang. Sagot naman niya, hindi yun ang tinutukoy ko. May liwanag na lumitaw sa paligid ng bata. Naisip niya na may distansya talaga sa pagitan nila, pero bigla na lang siyang nasa harap niya, ang pag-atake na ito. Pinalaki ng bida ang mga mata, nagtataka kung ito ba ay talagang energy shot, isang energy shot sa ganitong murang edad. Namangha siyang tumingin sa kanya. Pinadyak ng babae gamit ang paa, tinanong kung hanggang kailan siya magiging mabagal. Hinatak-hatak, dagdag niya na hindi siya dapat tingnan ng iba dahil babae siya. Lumipad siya patawid sa pader. Narinig niya ang tungkol sa Heavenly Tearing Magic. May liwanag na lumitaw sa kanyang kamay. Naisip niya na hindi masyadong masakit. Nagulat na tumingin, iniisip ng bida na, gayunpaman, imposibleng iwasan o ipagtanggol ang teknik na ito. Tumingin siya pababa at dagdag pa na tumigil na. Teknik ito, pagkatapos ng lahat. Tinawag niya itong Heavenly Tearing Magic. Hinatak-hatak. Sumigaw ang babae. Naisip niya tungkol sa batang ito. Ito ay batang bersyon ng Fearless Warrior. Pumikit si Harry at sumigaw na itigil na ang laban. Tumingin siya sa kamaunang nagulat. Napangiti si Louis at tinanong kung talaga ba siyang susuko, na sinagot ng bida na oo, ngayon din. Diniligan niya ang sarili at tinanong kung pwede siyang subukan muli. Sinabi niya na kung hindi ito magawa, kung mabibigo siya, hindi siya basta pinapadala ng babae dito. Pinasok ng babae ang daliri at sinabi na tama siya. Kung matugunan niya ang mga kinakailangan, pwede siyang subukan muli kahit kailan. Tumitig ang babae diretsyo sa harap. Bumaling ang bida at sinabi na sila ay bumalik na. Nakakunot noo, naisip niya na. Uurong siya ngayon, pero susubukan niya ulit at ulit. Tatawiran niya ang mga taong nagmamaliit sa kanya. Ibaba ng lalaki ang kanyang ulo. Naisip niya na ang tagapagligtas na nagligtas sa kanya sa nakaraang buhay niya, nais niyang iligtas ang kanyang buhay. Ngumiti ang pangunahing tauhan at sinabi na magpupulsigi siya sa pagsasanay at balang araw papasa siya sa pagsusulit na ipapadala sa kanya. Nakatayo sa harap niya, sumagot si Louis na siya ay napaka-optimistic na tao at iyon ang dahilan kung bakit gusto siya nito ng sobra. Itinaas ni Harry ang kanyang kilay at naisip na ito ay sarkasmo, at sinabi niya na maliban na lang kung isasama ang kanyang paranoia. Ngumiti ang babae nang marinig iyon at sinabing baka pwede siyang humingi ng pabor, na sinagot naman ng babae na dapat niya itong sabihin. Nakakunot noo ang bida at sinabi na gusto niyang humingi ng rekomendasyon sa martial arts kung maaari, at kailangan niya itong may kinalaman sa Fearless Warrior.
Tumingin si Luis sa gilid, naisip niya ang kanyang rekomendasyon, isang aklatan ang lumitaw, at dagdag niya na maaari siyang magrekomenda ng kahit ano. Ngunit pumikit ang babae, inunat niya ang kanyang mga kamay pasulong habang nakangiti. Sinabi ni Luis na may espesyal siyang ihahandog para sa kanya. Lumitaw ang isang libro, lumitaw ang isang kaisipan, ang luma nito. Narinig na ito ay napunit sa gitna. Nakakunot noo, naisip ng pangunahing tauhan na hindi ito ang tamang panahon para magduda. Dahil si Luis ang nagrekomenda ng librong ito, dapat siyang maniwala sa kanya. Nakatayo sa harap niya, sinabi ng babae na nakaranas siya ng pagtutol, pero hindi niya maiwasang ibigay ang libro sa kanya. Tinanong niya ulit, at pumikit ang babae at dagdag na wala siyang dapat ipag-alala. Tumangala si Harry at sinabi na baka ang batang babae rin ay ganon. Kung may kinalaman ito sa dark magic, malaki ang problema niya. Tumitig ang babae diretso sa harap at sinabi na mataas ang ranggo niya, kaya hindi niya siya pipilitin na pag-aralan ang dark magic. Pwede siyang maging kampante na ito ay isang aprobadong martial art. Inunat niya ang kamay sa gilid at dagdag na kahit ganun pa man, walang makakakilala nito ngayon, parang isang napakalumang bagay. Pumikit si Harry at sinabi na salamat sa kanilang tumulong, taos puso siyang nagpasalamat sa kanila. Ngumiti ang babae at sinabi na dahil sobrang nagpapasalamat siya, namangha ang bayani nang marinig iyon, na para bang nagsasalita siya sa sarili. Inunat ni Luis ang kanyang mga kamay pasulong at sinabi na ngayon ay matatanggap niya ang kaalaman tungkol sa teknik na ito. Nagngat-ngat ng ngipin ang pangunahing tauhan at huminga ng malalim. Hinawakan ang kanyang mukha, naisip niya, na hindi ito kasing sama ng unang beses, pero hindi pa rin komportable ang pakiramdam na bumubuhos ang kaalaman sa kanyang ulo. Nagulat na tumingin, sumigaw siya kung ano iyon. Ngumiti si Harry at sumigaw na ito ay isang kamangha-manghang martial art. Ano ang tawag dito? Tumitig ang babae diretso sa harap at sumagot na ito ay ang tip of the sword of an incomparable warrior. Iniwagayway ng lalaki ang kanyang espada. Narinig na siya ay 150 taong gulang na at ang martial art na ito ang tinuturing na pinakamahusay sa buong mundo. Tumangala ang bayani at sinabi, "Wow! Ang pinakamahusay na martial art sa mundo." Inunat niya ang kamay pasulong at dagdag na ito lang. Nakakunot noo ang pangunahing tauhan at nagtanong kung totoo ba ang nasa isip niya. Bakit 3 lang ang teknik? Tiningnan siya ng babae at sumagot na sadyang pinaghiwa-hiwalay ang libro, kaya tinanong niya ulit. Nagulat na tanong ni Harry nang marinig na ang tip of the sword of the peerless warrior ay orihinal na nakatago sa ikalawang palapag. Ngumiti si Luis at sinabi na oo, kaya't iyon lang ang bahagi ng libro na maibibigay niya sa kanya. Makakatulong ito para maiwasan ang negatibong reaksyon mula sa tagapamahala ng ikalawang palapag. Tiningnan siya ng bayani at nagtanong kung bakit niya ito ginagawa sa kanya, at sumagot siya na dapat ituring lang niya itong maliit na regalo para sa unang gumamit ng aklatan sa loob ng 100 taon. Ibaba ang ulo, dagdag ng pangunahing tauhan na labis siyang nagpapasalamat. Paano niya ito maipapasa? Itinaas ng babae ang kamay sa kanyang mukha at sinabi na sana lahat ay katulad niya. Itinaas ang mga kamay pataas, dagdag niya na naalala niya ang naunang gumagamit. Nagulat si Harry at tinanong kung sino ang naunang gumagamit. Sumagot ang babae na siya ay mayabang at walang galang. Wala siyang manners at hindi siya makaligtas ng hindi nananakit ng ibang tao. Siya ay malakas at may kakayahan siya pero walang silbi. May kidlat na lumitaw sa harap nila. May narinig na tanong. Ano ang sinabi niya? Ano? Nagulat ang pangunahing tauhan at sumigaw tungkol sa espasyo, at sinabi ng babae na karapat-dapat sabihin iyon. At nariyan ang tigre. May kamay na lumitaw mula sa bitek. May lalaki na lumitaw sa harap nila. Tumitig siya diretso at bumaling kay Luis.
Nang nakangiti ng malaki ang mga mata, tinanong ng babae kung ano iyon. Inunat niya ang kamay pasulong at dagdag na hindi niya pwedeng basta-basta buksan ang daanan. Kumislap ang mga mata ng lalaki at sumigaw na dapat siyang huminto. Nakakahiya ito. May kidlat na lumitaw sa harap niya. Itinaas ng bayani ang kanyang ulo at sinabi na itong lalaki, ngumiti si Luis at sinabi na minsan nang nangyayari ito, hindi siya dapat magpansin. May lumitaw na abiso na ang paggamit ng martial arts library ay nag-expire na. Nakangiting sumigaw ang pangunahing tauhan na dapat maghintay siya. Mayroon pa siya. Inunat ang kanyang kamay pasulong at sinabi na may mga tanong pa siya. Lumitaw ang mga wasak na haligi. Naisip niya na bumalik siya sa parehong lugar muli. May lumitaw na mga pira-pirasong kahoy. Naisip niya na narito pa rin ang wasak na kahoy na mannequin. Ngayon nakita niya na habang nasa library siya, tila tumitigil ang oras. Tumitig siya diretso, at naisip ni Harry iyon. Pero ang taong nakilala niya sa library, lumitaw ang imahe ng isang lalaki, at dagdag niya kung sino ito. Bakit parang pamilyar siya sa kanya? Inunat ng bayani ang kanyang sandata pasulong at sinabi na hindi. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay mamaster ang dulo ng espada ng Peerless Warrior. Lumitaw ang isang libro at naisip niya na ang Peerless Warrior ang pinakamataas sa lahat ng martial arts. Isang teknik ito na may tunay na kahangahangang pangalan. Pinalaki ng pangunahing tauhan ang kanyang mga mata at naisip na una sa lahat, kailangan niyang i-channel ang kanyang panloob na enerhiya sa dulo ng espada. Sinimulan niyang iwagayway ang sandata at dagdag na ang dulo ng espada ng Peerless Warrior ay isang teknik sa pakikipaglaban na maaaring gamitin sa Nate Kay na para bang orihinal na nilikha para gamitin sa Nate Kay dahil ito ay perpektong kombinasyon. Pabagzo-bagzo na sumulong, naisip ni Harry na kaya ang una. Teknik sa dulo ng espada ng Peerless Warrior. Iniwagayway ng bayani ang espada, inunat ang sandata sa gilid, naisip niya na sa pamamagitan ng pagsaklaw ng isang tiyak na espasyo, kaya niyang i-reflect ang lahat ng papasok na atake. Binuksan ng pangunahing tauhan ang kanyang bibig at dagdag na may pangalawang teknik din. Hinatak niya ang sandata at ginamit ang Heavenly Pressure Technique ng Peerless Warrior. Pinagsuntok niya ang lupa, naisip ni Harry na sa pamamagitan ng pagbabalot ng espada gamit ang kanyang internal Kai, kaya niyang durugan ng lubusan ang kalaban. Ang tama ay nag-iwan ng bakas at dagdag niya na. At sa wakas, ang huling pangatlong teknik. Inunat ng bayani ang sandata pasulong. Lumitaw ang isang bola sa ibabaw ng espada. Lumaki ang kanyang mga mata. Isang maliwanag na sinag ang lumabas mula sa espada. Tumama ito sa pader. Pinalaki ng pangunahing tauhan ang mga mata at sinabi na hindi ito pwede. Napangiti siya ng bahagya. Iniisip na ito ay isang energy shot. Tumingin sa bakas, sinabi ni Harry na kahit paano mo ito tingnan, ito ay tunay na energy shot. Talagang nagawa niya ito. Ngumiti ang bayani at naisip na natutunan niyang gumamit ng energy shot pagkatapos lang ng 3 buwang pagsasanay, na para bang isang henyo siya. Lumitaw ang bola at dagdag niya na marahil dahil sa elixir. Hindi mahalaga kung ano ang kanyang ininom. Ang paggamit ng energy shot ay isang komplikadong bagay. Tumitig diretso ang pangunahing tauhan at sinabi na gagawin niya ulit ito, gagawin niya ulit. Inunat niya ang kamay pasulong at dagdag na ang Heavenly Pierce ng Peerless Warrior. Lumitaw ang kanyang sandata. Pinalaki ni Harry ang mga mata at muling nagtanong. Sinimulan niyang iwagayway ang kamay, sumigaw na ito ay Heavenly Pierce. Mahigpit na hinawakan ng bayani ang sandata. Lumitaw ang buwan. Narinig na muli ang Heavenly Piercing ng Peerless Warrior. Mabigat ang kanyang paghinga. Nakaupo sa sahig, tinanong ng pangunahing tauhan kung paano ito posible. Nangyari na ito dati. At ngayon, bakit hindi ito gumana? Marahil hindi siya isang henyo sa huli.
Ibaba ang ulo, dagdag niya na.